if you want to keep your path straight, go with the straight friends. Go with the right friends. Hindi yung hihilahin ka pababa, kundi iaangat ka. That yung friends na tutulungan ka to show your real strength. Tutulungan kang umangat. Hindi ka kukumpetensyahin, kundi tutulungan ka at magse-celebrate siya sa'yo sa mga successes mo at hindi siya magseselos ng negatibo. Kasi sometimes yung jealousy is understandable and acceptable rather. Kasi sino ba naman na hindi nagsiselos? But it should be with a good intention, a positive jealousy, na hindi ka naiinggit na sisiraan mo yung tao, kundi naiinggit ka na gusto mo ring magawa yung nagawa niya, na hindi ka magdadalawang isip na mag-reach out na, "Uy, ang galing mo naman, nakakainggit ka, paano mo ginawa yon?" In a good heart. Ano po, yung hindi ka makikipagkumpetensya. Yung iba kasi, hihigitan kita. Akala mo ha? Yung iba kasing friends, alam nyo yon. Reality ha, kung tamaan man po yung iba dyan, hindi ko sinasadya. I'm just basing it sa realidad. Ano po? Yung ibang friends, tandaan nyo po ha, para ma-check nyo. Yung ibang friends, masaya lang siya, supportive siya sa'yo, supportive siya sa inyo, hanggat siya ang nasa taas at siya ang may control. Pero pag nakaangat ka na sa kanya o napantayan mo siya, na-challenge yung ego niya. So doon mo matetest ang totoong kaibigan. Pag hindi na siya ang mas angat o hindi na siya yung mas successful, mas lamang, di ba? Pag ikaw na ang nakakalamang, nakakaramdam na siya ng inggit or galit sa loob kasi yung ego niya natatamaan. So magiging okay lang siya sa'yo, hindi lang sa kaibigan, kahit sa kamag-anak o kakilala. Pag siya, mabuti pa ang pakikisama sa atin o sa inyo, pag sa tingin niya, siya pa yung nasa upper, di ba? Kasi hindi siya nadidisturb hindi siya maaano doon. So, nandun pa yung feeling niya, ay tulungan kita, kawawa ka naman. Kasi nandun yung sa taas yung kanyang sarili. But the moment na umangat ka or pantayan mo siya, matitrigger yung totoong siya. Kasi makikipag-compete na siya sa'yo kasi hindi siya papayag na malamangan mo siya. Yun ang mga hindi totoong kaibigan. The moment na pantayan mo siya o malamangan mo siya, they will not celebrate with you. They will not be willing to help you again. They will not be supportive sa'yo, kundi magsasarili na yan ng agenda, ng desisyon, magsasarili na yan ng plano kung paanong maibabalik niyang maangat niya ulit ang sarili niya at nasa baba ka. So, hindi healthy yung mga ganong klaseng friends. Pakatandaan po natin na hindi yan paramihan ng friends. And if you think and if you feel and if you observe na may mga friends kayong ganon, na masaya lang sila, na mabait lang sila, na sincere lang sila sa'yo, kung nasa taas sila at ikaw yung nangangailangan sa kanya, nandun siya willing lagi, mabait siya, hindi siya nakitrigger. But the moment na nakaangat ka, or napantayan mo siya, check nyo ha, magsiselos na siya. At hindi na siya kasing bait tulad ng dati, tatablahin ka na niya, susuplahin ka na sa mga gusto mo, at hindi na niya susuportahan ang mga plano, pangarap, at mga kaligayahan na dati-dati ay pinagsasamahan nyo, pinagkakatuwaan nyo, sineselebrate nyo. Kasi hindi na siya masaya para sa'yo. Kasi malungkot na siya para sa sarili niya. Kasi nga, yung heart niya ay hindi totoo. Okay lang siya basta siya nasa taas. Kasi hawak niya yung kayo. Hawak niya yung ikaw. Nasa taas siya ikaw nasa baba. So hindi siya na-challenge, hindi siya natitrigger, di ba? So ayan, medyo napahaba yung explanation kasi based on reality po yan. Ano po? So, maraming ganyan. Sino ba or sino-sino ba yung sa tingin nyo humihila sa inyo paangat, tinutulungan kayo to grow, or sino-sino ba yung hinihila kayong pababa, yung hindi na kayo sinusuportahan at
nagagalit na sa inyo behind your back. So, ipag-pray po natin yan, ipag-pray nyo. Hindi tayo paramihan ng friends. Take note ha, you become who you associate with. Ito po ang challenge ko sa inyo. Ano po? I-evaluate nyo yung circle nyo, yung friends nyo, who sharpens you and who weakens you. Sino ba yung tumutulong sa'yo at sino bang humihila sa'yo pababa? Pray about it and take one step to guard your spiritual space. Napaka-importante po yan. Napaka-importante po ng tamang association. We become who you associate, who we associate with. Napaka-importante po yan. So kung gusto mo ng maka-Diyos na samahan, gusto mo ng maayos na life mo, and if you are really spiritually inclined and you choose the path of righteousness, choose the right friends. If your friends do not support your spirituality, then they are not the right ones for you. If that friends drag you na maging mas mapalayo ka pa sa faith mo, if that friends drag you to become a bad person, think about it. Not just once, not just twice. Think many times. Kasi your friends definitely will influence you and definitely will influence what your future will be. Kasi sila ang kasama mo eh. Sila ang nakakausap mo. So kung ano yung mentalidad nila, magiging mentalidad mo na rin. Kung ano yung mga kadalasang ginagawa nila, gagawin mo na rin. O, kung hindi mo gusto yung mga ginagawa niya dahil lang gusto mong mag-settle, mayroon kang kaibigan, so be smart, be wise. Kasi ang totoong kaibigan, hindi ka dadalhin sa ikasasama mo. Ang totoong kaibigan ay dadalhin ka sa ikabubuti mo at hindi ka kukumpetensyahin ng pailalim. Ano po? So, thank you so much for watching. And if you like this video, hit that like button. And of course, subscribe to my YouTube channel. And don't forget to share para marami tayong enlighten, marami tayong ma-encourage at marami tayong ma-motivate at ma-inspire. And of course, before we end the video, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all. Smile. Choose your friends wisely. God bless you.